Isang magandang araw po. Ako po si Sister Irene na naghahatid sa inyo ng testimonya. Kaya po ng nakaraang pangako ko, magkakaroon po ako ng testimony sa inyo. Dahil yan lahat sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Nawa lahat ay nasa mabuting kalagayan, pagpapala at kahabagan ng Panginoon. Lahat ng pagpupuri ko sa Panginoong Hesukristo lamang, wala po sa akin. Ang topic po natin ngayon, yung testimonya ko, ay tungkol dun sa, naalala niyo po ba yung bleeding woman sa Bible? Yung babaeng dinudugo ng 12 years. Basahin po muna natin sa Mark chapter 5 verse 25 to 34. Yan. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan, yung dinudugo po. Hindi po inakunan na kundi inaagasan lang, dinudugo sa Tagalog. At siya ay napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot. At nagugol pa niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus lumulubha pa siya. Lalo pa daw lumala, hindi po napagaling ng kahit sino ang babaeng ito sa Biblia, kahit sino pang doktor. Naubos pa yung mga pag-aari niya, pera niya, wala nang titira sa kanya, lalo pang lumala yung sakit niya. So verse 27 po, napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan, nakipagsiksikan siya. Sa likuran ng Panginoon, at hinipo ang kanyang damit. Pumunta siya sa likuran ng Panginoon, hinipo niya bigla yung damit. Hindi siya pumunta sa harapan, biglang nagnakaw siya ng kapangyarihan. Malakas nga ang pananampalataya ng babae dito. Nasa 4 gospel po ang istoryang ito ng bleeding woman, dahil po pinapakita po sa atin ang babaeng ito ay courageous po siya. Masyadong malakas yung loob niya, yung talagang faithful siya kahit na 12 years ang dinudugo, talagang may pag-asa pa siya, may hope siya. When there is hope, there is faith. May hope talaga siya na gumaling. Gusto niya talagang gumaling. So, nung nabalitaan niya ang kay Jesus, nakipagsiksikan siya, bigla niyang hinipon damit sa likuran, galing siya sa likod. Verse 28, sapagkat sinasabi niya, 27, napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Sabi ng babae, damit lang. Hindi na kailangan pagdasal o sabihin, mahawakan niya lang. Ganun siya ka-courageous. At pagdakay naampat ang kanyang agas, at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. So, nung panahong nabuhay ang Panginoon, nagkatawang tao sa New Testament, ang dami pong mga sakit na naglitawan, mga salot, kung ano-ano. That way, pinapakita ng Panginoon ang kanyang pagpapagaling sa mga tao na ganun siya kamakapangyarihan, powerful, everlasting God. So, verse 30, tuloy po natin. At si Jesus, sa pagkatalastas niya agad sa kanyang sarili, na may umalis na bisa sa kaniya, ay pagdakay pumihit sa karamihan na nagsabi, sino ang humipo ng aking mga damit? Nagtanong ang Panginoon, nagulat siya kasi ang lakas ng kapangyarihan na lumabas sa kanya. Sabihin, ganun kalakas yung pananampalataya ng babae na bigla siya. Verse 31, at sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakita mong sinisiksik ka ng karamihan at sasabihin mo sino ang humipo sa akin. Verse 32, at lumingap siya sa palipalibot
tumitingin ng Panginoon upang makita siya na gumawa ng bagay na ito. Inaalam ng Panginoon, sino kaya gumawa nito? Sa dami ng tao dito sa paligid. Alam ng Panginoon yun eh. Alam ng Panginoon kung sino yung gumawa ng kaso. Yung honesty dito, titigan din ng Panginoon kung sinong aamin. Verse 33, ngunit ang babae na natatakot at nangangatal siya palibhasay malalaman ang sa kanya'y nangyari, lumapit at nagpatirapa sa harap ng Panginoong Hesus. At sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Sinabi niya na 12 years siyang dinudugo, naubos yung mga ari-arian niya, pera niya, hanggang lalo pa siyang lumubha, hindi siya gumagaling. So, nung nabalitaan niya ang kay Jesus, bigla siyang lumapit. Sinabi niya na hamawakan ko lang ang damit mo, sa isip ng babae, gagaling ako. Pag ganun siya kapanampalataya na gagaling siya, kasi ang sa isip niya, Panginoon ang Panginoong Jesus. Diyos yun. Kaya, ganun ang nangyari. Napagaling siya kagad. Verse 34. At sinabi niya sa kanya, sinabi ni Jesus sa babae, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Yumaon kang payapa. Ang nagpagaling daw sa babae, narinig natin na yung faith niya ang nagpagaling. Biro nyo, nagnakaw po siya ng kapangyarihan sa Panginoon. Gagaling ako, hawakan ko lang ang damit nito. Nakipagsiksikan siya talaga, ganun kataas ang faith niya. So, sa kasong ito, may apply ko po sa nangyari sa akin dahil ako po ay, sabi ng doktor, nagpa-check up po ako noong October 20, magpa-blood test daw po ako, yung blood count ko, baka mababa na, magpa-ultrasound din daw po ako. Tapos sinanong ako ng doktor kung baka daw po may cyst ako, kasi alam ko po nagkastorya na po ako ng polycystic ovary. Normal po sa ating mga babae magkaroon ng polycystic ovaries. Kasi po nagkakaroon po talaga tayo niyan tuwing bago tayo magkaroon ng menstrual flow natin or monthly period na sinasabi, monthly period. Normal po sa atin yan. Ngayon, pag dumating ng monthly period natin, lumalabas yan. Pasensya na po, bawal po sa maselan ito bawal po maselan at green-minded itong testimony ni Sister Irene. Ito po ay naikukwento ko sa inyo para na din kayo po ay mahikayat na maging matatag ang faith natin sa Panginoon. Umasa tayo na gagaling tayo o pag humiling tayo, kahit na may isip natin, ay hindi ako karapat dapat humiling sa Panginoon, pero yung naandun na kababasa ng Panginoon yung faith natin na kung gagaling tayo. Naiisip natin gagaling ako. Pag naisang Panginoon, ang isang bagay, pagagalingin ka niya. Sabi nga kayo ay manalangin. Walang imposibleng mailipat nyo ang bundok sa ibang direksyon. Di ba po? So, nagpa-doktor po ako no October 20. Sabi ng doktor na magpa-check up nga ako. Nagpa-blood test ako. Tsaka ultrasound. So, ito po yung resulta. Kasi po yung pag nagkaka-menstruation ako o buwanan naman siya, kaso hindi pala lahat natutunaw yung cyst na yun. Kasi sa iba natutunaw, sumasama sa menstruation. Sa akin hindi, may natitira po pala. Kaya namuo siya, nag-create ngayon siya ng thickened endometrium. Ito po yung ultrasound sa St. Michael's Medical Center. Papakita ko po sa inyo mamaya itong detail nito. Close up.
So, ang sabi sa akin ay sonological impression. Ito, thickened endometrium, considered endometrial pathology, normal ovaries. So, ang cm ng 2.52 cm thick yung hyperechoic mesh, yung endometrium na yun, yung namuong dugo. 2.52 cm thick with cystic spaces within. So, talagang may mga cysts na maliliit. Yung po yung nagkikreate ng yung hindi natutunan, namumuo siya talaga. So, kahit po, siyempre, nagtrabaho naman din po ako sa hospital, tsaka mahilig din po ako sa science. So, kahit po hindi mataling si Sister Irene, mataas naman po ang logical exam ko parati. Hindi naman po sa pagyayabang na umaabot naman po ng 100 or more, lagpas pa po. Kaya naintindihan ko naman po itong resulta ko dito. Na thickened endometrium ako. Sabi daw po nung nag-ultrasound yung sonology, sabi, ooperahan daw po ako. So, natakot ako, umuwi ako sa bahay. Pero bago ako umuwi, nagpa-check up muna ako ng dugo, gaya nga nasabi ng doktora sa pamana dito sa Calamba. Ang hemoglobin ko po ay 103 resulta, which is ang normal value is 120 to 140. So, ang baba ko na, kasi 120 ang required ay ng normal. So, abnormal na po, 103. Sa hematocrit ko naman po, 0.30 ang result, which is ang normal value na kinakailangan dapat ay 0.37 to 0.47. 0.30 ako. So, mababa na po. Yung RBC count ko, 3.62 ang result. Pero ang kinakailangan talaga na normal is 4.3 to 5.5. So, mababa na rin po. Pero, ang white blood count ko, 6.8. Medyo mais pa naman po kasi 5.0 to 10.0 ang normal na kinakailangan resulta. So, October po ito. Kasi, August pa po ako dinudugo. Ang huminto lang siya ng 1 week. 1 week o 8 days, pinakamatagal. 9 days, ay pinakamatagal na yung hinto na yun. Tapos, dire-diretso na naman siya. Talagang dire-diretso po. Palagay ko kung iba yun baka na-hospital na po or yung hindi ko po siya iniinda. Baka na-hospital na po kung ano nang nangyari. Baka hinimatay na. Kumbaga, hindi ko po iniinda kasi iniisip ko baka kung ano lang. Tsaka, nanampalataya nga po ako talaga sa Panginoon. Ayan po. Mababa na October 20 po ito. October 20 ako nagpa-check up sa doktor. So, itong December 18 po itong ultrasound ko. So, December 18 pa ako nagpa-ultrasound sa takot ko nga. At saka sa nanampalataya kasi ako, nagagaling talaga ako. So, December 18, normal naman yung ko. Kumbaga, hindi naman ako masyado dinudugo. Pagdating po, kaya nga po ako nakapag-ultrasound kasi hindi po ako dinudugo. Yung endo is 25.2 millimeter. Yan, di bale, nakasulat naman po lahat yan. May mga sukat-sukat siya. Ito yung red blood cell tsaka white blood cell nung October 20. As of October 20 yan. Pero hanggang December hindi na po ako nakapag-follow up ng tingin. Pagdating po ng December 27,
sabi po ng ni Pastor Jones, sabi ko po sa isang kapatiran, Pastor, paano po kaya ito, ganun, ganun. Sinabi ko po sa kanya yung problema ko. Sinabi ko yung, sana pag-pray niyo po ako. Simple lang po, sabi ko, pag-pray niyo po ako kasi ganito po yung nararamdaman ko. Although sinabi ko na rin po sa ibang kapatiran nung mga nakaraang buwan, sinabi ko na rin po sa kanila. May mga nalapitan naman po ako na hindi naman ako talaga nanghihiram. Dalawang katao lang na kaibigan. Kasi hindi po ako paladaing talaga eh. Prayer lang talaga po ang gusto ko. So, way din po yun na paraan upang ipakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. So, talagang kahit sarado ang mga pinto sa paligid, way ng Panginoon yan na kapangyarihan, na tumiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa kapangyarihan ng tao. Dahil halimbawa, pinahiram nga ako kasi mga kaibigan ko, nagpa-hospital ako, tapos ganun din po resulta, hindi ako gagaling, mahirap po. Kaya umasa ako sa Panginoon. Pinagdasal ako ng mga miyembro ni Pastor Jones Posadas nung gabing yun, nung December 27, na meron nga magdadasal na miyembro siya. Sabi, Sister Irene, pagdadasal ka ng mga miyembro ko, sabi, meron nga dito namatayan ng tatay, pero hindi dahilan yun upang ihinto na nila ang pagsisimba nila. So, dire-diretso po sila. Ayun ang pangako nila sa Panginoon kasi yung devoted sila masyado. Naku, Diyos ko po, talagang nung gabi yung kala ko, wala kasi menstruation nung kinabukasan, ninervous na po ako. Humilab yung tiyan ko, sakit. Sabi ko, ilang buwan na ako nagkakaroon, humilab pa rin. Talagang tumudo eh. Tumudo po siya, hindi ko akalain, December 28. Nung gabi din po, nakausap ko po yung tita ko, si Sister Doreen Asanyo. Sabi niya, Irene, naniniwala ka ba, nagagaling ka? Huwag ka magpa-doktor. Siguro ginamit din siya ng Panginoon na para sabihin sa akin, huwag ka magpa-doktor basta-basta. Mag-herbal ka. O eto, may pinasa siyang link. Link. Nakalimutan ko na nga pala mag-herbal. Buti pinaalala sa akin ng tita Doreen ko. So, tinignan ko sa YouTube. Sabi ko, naku, walang ingredients na ganito sa Pilipinas. Bibili pa ako ng mga ingredients. Saan po kaya ako bibili? Niyarbis na ako. Ang mamahal. So, nag-research ako na nag-research. Basta sabi ng tita ko, mag-herbal ka muna. Sabi niya, mag-research ka. So, nag-research po ako. Hinanap ko yung mga gamot, yung mga local lang. Ayun nga po na may mga testimony yung iba na paragis lang. Lumabas yung mga namumuong dugo nila, mga sis. Paragis lang, yung damo lang, yung mga kinakain ng mga kabayo, kambing, kalabaw. Kumbaga nakakatawa po sa iba, pero tignan nyo, lalakas ng mga hayop na yun. At napapasin po ba natin yung mga aso pag may sakit, biglang kumakain ng mga damo. Yung mga hayop. Kasi nararamdaman nila sarili nila. May sakit sila, may instinct po sila na kumain ng damo. At saka po yung nanghingi ako sa kapitbahay ng dahon ng avocado, at saka ginger, luya. So, nagpakulo yung mama ko, tsaka father ko. Nung December 28 nga, humilab, tapos nagkaroon ako. Naku, umaga pa lang, nakakailang night napkin na po ako. Ang dami na po, disco po, sabi ko. Pinukwento ko po sa inyo, sana po hindi po kayo masilan sa para lumakas pong pananampalataya. Hindi ko rin po sinasabi na huwag kayong magpa-check up. Isa lamang po itong testimony na kung anong ginawa ko sa sakit ko. Uminom ako ng paragis, dahon ng avocado, at saka ginger. Medyo puro-puro po, konti lang ang tubig, puro. So, habang iniinom ko po yung ginger na yun, sa isang araw, nakaka-7 napkin po ako, night napkin, ko. Sabi ko, tao pa ba ako? Sabi nga ni doktora, nung October 20, tao pa ka pa ba? Nangyayari sa'yo? Sabi ko, doktora, sinabi ko sa kanya, worried po talaga ako. So, nung December 28, dasal ako ng dasal, nakapatira pa ako, lahat ng dasal. Sabi ko, Panginoon, ilang beses mo pinatunayan sa akin, nagkasakit ang father ko. Sumusuka ng dugo dahil may butas nga po ang sikmura noong 2018. Sumusuka na ng dugo.
Tapos umiihi na rin ng dugo. Siguro yung ibang nababalitaan ko noon na mapatay na. Nag-aagaw buhay na, talagang pinilit kong dalhin sa ospital. Ngayon sa tulong ng mga kapatid niya ay nakaraos naman din po kami sa ospital. Tsaka yung sa government, yung mga DSWD. Sabi ko, Panginoon, kung nag-iisang Diyos ka talaga, patunayan mo sa akin. Laging ganun ang dasal ko tuwing peak. Tuwing kailangan kong Panginoon, tuwing peak ng pagsubok. Ilang beses pinatunayan sa akin ng Panginoon. Kahit naman hindi ako sobra-sobra sa buhay, pinatunayan sa akin ng Panginoon na talagang iisang Diyos siya, makapangyarihan. Regardless po, kahit po hindi tayo perfectong tao, dahil sa pangalan at kahabagan ng Panginoon, dahil sa kapangyarihan niya, pinapagaling niya tayo. Hindi dahil sa nagawa natin. Bawa sabihin ko, Panginoon, nagmamalaki ako sa iyo, may nagawa akong kabutihan, binigyan ko dati yung ganun, binigyan ko ganun. Hindi po tayo pwedeng maging boastful sa Panginoon, mababa. So, pinakita sa akin talaga ng Panginoon ng kapangyarihan niya ilang beses. Kaya po nangyari ito, shinare ko sa inyo para maging mag-skyrocket din yung faith nyo, para maging mataas ang faith nyo sa Panginoon. Yung bang huwag tayo mawala ng pag-asa. Panginoon lang talaga ang may hinga natin ng tulong. Siya lang yung nag-iisang Diyos, ang Panginoong Kristo para sa akin. Sa barko nga, noong 2016 sa Marinduque, halos tumambling na po yung barko. Zero visibilities. Baka akala nyo. Naririnig ko na po dun sa sa kapitan, kasi malapit lang po yung inuupuan ko dun sa kapitan. Hanggang naging rock na po yung tugtog. Kaya kinabahan na ako. Sumubsob na po ako sa lamesa. Nagdasal na po ako. Talagang dasal ako ng dasal. Sabi ko, Panginoon, pag ako dito at yung kapatid ko nalunod o anong nangyari, hindi na ako maniniwalang iisang Diyos ka, kundi dalawa ka. Sabi ko, Panginoon, kung kukunin niyo ako, ayoko po ng gantong paraan. Baka mamaya lumulutang-lutang na lang ako. Tapos mapadyaryo pa kami o ano mangyari. Naniniwala ako na iisang Diyos ka. Patunayan mo rin sa akin, Panginoon. Hindi ko inahamon ng Panginoon, pero inaalam ko yung kapangyarihan ng Panginoon. Talagang, biro nyo, almost 3 hours ang biyahe papuntang Marinduque, Polo. Ang nangyayari biro nyo, 2 hours lang nakarating kami sa Pampang. Halos tumambling yung barko. Ang kapangyarihan ng Panginoon talaga ay hindi masayod ng kaalaman. Ilang beses niya sinabi, ilang beses niya pinakita. Kasi yung sinasabi ng Diyos sa Biblia, kaya may 4 gospel, tsaka yung Old Testament to New Testament, marami siyang pinakitang mga tanda na ginawa niya talaga. Kaya doon ako nag-hold on sa faith ko na yon. Kung hope na lang natitira sa atin, bakit hindi po natin isulong yan? Kung hope na lang, diba? Kung hope na lang titira sa'yo, i-push mo yan. Manampalataya ka sa Panginoon na talagang pagagalingin ka niya. So, December 28, naglulumod ako. Ito, sa kwarto ko lang, nagdadasal ako, Panginoon, nakikilala kita, iisang Diyos. Walang kapangyarihan ng dyablo na patayin ako, o walang kapangyarihan ng dyablo, napakataas ang kapangyarihan mo. Sabi ko, Panginoon, walang kapangyarihan ng dyablo, wala ni isa kumpara sa kapangyarihan mo, Panginoon, dahil lubha kang makapangyarihang Diyos. Inilalabang ko sa panalangin, walang magagawa ang demonyo. Kahit pa binalak magic ako ng sino man sa kadebate ko na Antikristo, wala, lahat yan sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. So, talagang tsaka nangako ko sa Kanya, lalo ko siyang pupurin at bibigay ako ng testimonya sa Panginoong Jesucristo. Pag sabi ko, Panginoon, pag oras ko na po. Pero pag hindi, pag sabihin may purpose ka pa sa akin,
lalo ako magpupuri sa'yo. Pangako ko yan. Kaya ngayon, may testimony po ako. So, ito po yun, na nung December 28, nagkaroon pa ako, 28, 29, 30, 31 ng tanghali, ba? Pag inom, dire-diretso yung inom ko ng paragis at saka avocado na may ginger, araw-araw. Mga 6 na baso. Kasi extreme ang condition ko eh. 'Di ba? Tanghali ng tanghali ng December 31, ang nangyayari po, may buong dugo na lumabas. Parang tuyot siya. Mga ganito siya kalaki. Pahaba na parang tuyot, ganun. Sabi ko, ganito pala yun. Totoo pala yung mga sinasabi sa YouTube, yung mga testimony. At saka hindi lang po yun, way din po ng Panginoon pakita ang kapangyarihan niya. Hindi po dahil sa mga herbal na yan, kundi sa kapangyarihan niya din. Biro nyo. So, 31 yun. So, 31 ng gabi, nag-picture pa kami, pinost ko pa po. New Year. Tapos, January 1, naka-receive naman kami ng package sa isang kapitbahay namin, kaibigan ni Mamay, nagbigay nga po nito. Puro long sleeve. Kaya nagpapasalamat ako sa kapangyarihan ng Panginoon. So, ito na lamang po, sana po, hindi rin mangyari sa inyo ito, magkaroon kayo ng polycystic ovaries, yung nangyari sa akin, namuo yung dugo, hindi lumalabas, nagpa-flash out lahat yung cyst sa ovary. Pero normal lang ovaries ko, nakalagay po dito sa ultrasound. So, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, nawa, tayo ay patuloy na nasa kahabagan, kapangyarihan, at pagpapala ng Panginoon. God bless you all sa mga nakinig. Sa pangalan ng Panginoon. Amen. Bye-bye.